Si Hercules at ang 12 paghamon, mga aral ng kabayanihan. Tunghayan ang kwento ni Hercules at ang kanyang 12 pagsubok na nagpakita ng kanyang walang hanggang tapang at diskarte. Isang kwento ng bayani na magsisilbing inspirasyon sa lahat. Maligayang pagdating sa Jack Sparrow Balance. Dito, tayo ay maglalakbay sa kamanghamanghang mundo ng Greek mythology, mga alamat ng Pilipino at iba pang kwento ng kababalaghan. Tunghayan natin ang mga kwento ng mga Diyos at Diyosa, mga bayani at mga nilalang na magmula sa ating mayamang kultura. Ihanda ang inyong mga sarili sa isang kahangahangang paglalakbay sa daigdig ng mga alamat at meto. Si Hercules at ang 12 paghamon. Noong unang panahon sa sinaunang Greece, may isang bayani na nagngangalang Hercules. Si Hercules ay kilala bilang pinakamalakas na mortal na tao, anak ng Diyos na si Zeus at mortal na si Alcmene. Ang kanyang mga pakikipagsapalaran ay hinahangaan ng marami at naging inspirasyon sa maraming tao. Isang araw, bilang parusa sa kanyang mga kasalanan, binigyan siya ng 12 mahihirap na pagsubok na dapat niyang malampasan. Ang mga pagsubok na ito ay kilala bilang the 12 labors of Hercules. Ang bawat pagsubok ay puno ng panganib at kahirapan. Ngunit pinakita ni Hercules ang kanyang tapang at lakas sa bawat isa. Una, ang Nemean Lion. Ang unang pagsubok ay ang pagpatay sa halimaw na si Leon ng Nemea, isang mabangis na hayop na hindi kayang masugatan ng anumang sandata. Sa kanyang tapang, sinakal ni Hercules ang leon gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa ito'y mamatay. Mula sa balat ng leon, ginawa niyang baluti na nagsisilbing kanyang proteksyon sa mga susunod na laban. Pangalawa, ang Hydra. Ang pangalawang pagsubok ay ang pagpatay sa Hydra, isang ahas na may 9 na ulo. Sa bawat putol ng ulo, 2 ang tutubo. Gamit ang kanyang talino, sinunog ni Hercules ang mga liig ng Hydra gamit ang nagbabagang mga sanga upang hindi na ito muling tumubo. Pangatlo, ang Golden Hen. Sumunod, hinabol ni Hercules ang Golden Hen, isang mahiwagang usa na mabilis at hindi madaling mahuli. Sa loob ng 1 taon, sinundan ni Hercules ang usa hanggang sa ito'y nahuli niya ng buhay at buo. Pang-apat, ang Erymathean Boar. Ang pang-apat na pagsubok ay paghuli sa mabangis na baboy damo ng Erymanthus. Sa pamamagitan ng kanyang lakas at diskarte, nagtagumpay si Hercules na mabihag ito at dalhin sa hari. Panglima, ang Augean Stables. Isang tila imposible ang ikalimang pagsubok. Linisin ang napakalaking kwadra ng Haring Augeas sa loob lamang ng 1 araw. Ginamit ni Hercules ang 2 ilog upang hugasan ang lahat ng dumi palabas ng kwadra na naging dahilan ng tagumpay niya. Pang-anim, ang Stempalian Birds. Sa pang-anim na pagsubok, kailangan Hercules na patayin ang mga mabangis na ibon ng Stempalia. Ginamit niya ang kanyang busog at ang mga pana upang mapuksa ang mga ito. Pang-7, ang Cretan Bal. Ang pang-7 pagsubok ay panghuli sa mabangis na toro ng Crete.
Sa kanyang lakas, nagawa ni Hercules na talunin at dalhin ang toro pabalik sa hari. Pangwalo, ang mga kabayo ni Diomedes. Sa pangwalong pagsubok, kinailangan niyang sakupin ang mga mababangis na kabayo ng Haring Diomedes na kumakain ng laman ng tao. Natalo ni Hercules si Diomedes at dinala ang mga kabayo sa hari. Pangsiyam, ang sinturon ni Hippolyta. Sa pansiyam na pagsubok, kailangang kunin ni Hercules ang gintong sinturon ni Hippolyta, ang reyna ng mga Amazon. Sa tulong ni Hippolyta, nakuha ni Hercules ang sinturon ng walang labanan, ngunit napilitan siyang lumaban sa ibang mga Amazon. Pangsampu, ang baka ni Geryon. Sa pangsampung pagsubok, hinarap ni Hercules si Geryon, isang halimaw na may 3 katawan, upang kunin ang kanyang mga baka. Natalo ni Hercules si Geryon at dinala ang mga baka sa hari. Pang-11, ang mga mansanas ng Hesperides. Sa pang-11 pagsubok, kinailangan ni Hercules na kunin ang mga gintong mansanas mula sa hardin ng Hesperides. Sa tulong ni Atlas, nakuha ni Hercules ang mga mansanas at binalik ang mga ito sa hari. Pang-12, ang Cerberus. Ang huling pagsubok ay ang paghuli kay Cerberus, ang 3 ulong aso na nagbabantay sa ilalim ng lupa. Sa kanyang tapang at lakas, nagawa ni Hercules na dalhin si Cerberus pabalik sa hari at matapos ang kanyang mga pagsubok. Ang aral. Ang kwento ni Hercules ay isang paalala sa atin ng walang hanggang tapang, diskarte at determinasyon sa harap ng mga pagsubok. Ang kanyang mga tagumpay ay nagsilbing inspirasyon sa maraming henerasyon at maging simbolo ng tunay na bayani. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating kwento sa araw na ito. Hiling ko lang na huwag kalimutang mag-like, mag-share, at isubscribe ang ating channel para maipaabot ito sa buong mundo. Maraming salamat po.